magpa-schedule ng Sinovac vaccine. Una, pupunta tayo, open natin yung Google Chrome or kahit anong browser na gusto mo. So, ako, ang gagamitin ko ay ang Google Chrome. Ayan guys, nag-open na. Hanapin natin yung Easy Consult. Easy Consult. Ayan, nandyan na yung Easy Consult. Sign in. Para yan sa Quezon City. So guys, yan ang lalabas. Kung wala ka pang, kung bago ka lang, magsa-sign up ka muna dito. Open natin. Ayan, ipipill up mo yan as sign up as patient. Ito guys ito dito kayo pupunta. Ayan, pipilapan nyo yung name, last name, email, tapos password, date of birth, gender, at saka yung number nyo. Kailangan guys, ang number nyo tama. Kasi, pag nakapag-fill up na kayo, nagbibigay sila ng OTP or one-time pass para ma-verify ang account nyo. Kasi pag hindi na-verify, hindi nyo siya ma-open. So, kailangan ang number para ma-verify dito. Ayan, i-click mo yan. Next mo na siya. Pag nakapag-fill up ka na nito lahat, ngayon, dito ka na naman pupunta. Halimbawa, na-fill upan mo na yon, pupunta ka na dito sa sign in. Kasi mayroon ka ng record. Ayan, magsa-sign in ka dyan sa email mo. Tapos yung password. Katulad ko, ayan, magta-type ka lang. Tapos yung password. Ayan guys. Ayan, itatype mo dito yung password mo, yung email mo. Tapos i-login mo. Pag nakapag-login ka na, pupunta ka sa account. Ayan, account information. Itong account information. I-open mo yan. Ayan. Kasi ako nakapag-fill up na ako dito, mag-upload ka ng picture mo. Tapos, ganun din, ilalagay mo dyan yung pangalan mo, last name, mobile number, gender, date. Tapos, pagdating naman dito, kung mayroon kang government ID katulad ng kung government SSS, passport, dito mo siya i-upload. Pero kung senior citizen ka, dito. At saka kung mayroon kang PWD card, diyan, pipili ka lang. Kung wala ka namang, hindi ka naman senior citizen or PWD card, dito ka lang sa government ID. Yung SSS card mo, driver license, or passport, ganyan. Natapos ka na dito guys sa account information, pupunta ka dito sa medical history. Ayan, sa medical history, kung mayroon kang drug allergies dito, isusulat mo siya. Tapos yung medical conditions mo, halimbawa kung high blood ka, hypertension, high cholesterol, tapos yung mga iniinom mong gamot, pwede mo siyang ilagay dyan. At sa surgical history, kung mayroon kang ilalagay. Tapos, i-click mo yung address book at ilagay mo yung address mo sa bahay. Itong consult, pipindutin mo siya. Tapos, pag napindot mo na yan, ito yung makikita mo. My health passport, book vaccine. Ordering ngayon, pipindutin mo itong book now. Pag napindot mo yan, ito yung makikita mo. Makikita mo, ngayon, pipili ka ng vaccine dito. Ayan, lalabas siya. Since naka-book na ako, hindi na siya, kahit pag pinindot ko itong COVID, hindi na siya mag-appear dyan. Kasi itong sinasabi, you have already booked a vaccine appointment with us.
Please check your booking details from Health Passport kasi nga tapos na ako. Ngayon, pag napunta ka na dyan, lalabas dyan yung COVID. Sa next page mo yan, ito, pipindutin mo na lang tong next. Ang lalabas doon kung pipili ka na kung sa A1, A2, A3. Ang makikita mo doon, yung kung senior citizen ka, frontliners, tapos comorbidities. Ang comorbidities yan yung may mga high blood, high cholesterol, diabetic. Yan, doon ka kung nasaan ka. Marami doon choices. Pipili ka na lang. Ngayon, pag nakabook ka na, mag-i-email sila sa'yo kung i-review nila yung binook mo kung eligible ka ba sa vaccine. So, antayin mo lang yun. After ma-review ang form mo, magsisend sila ng email sa'yo yung COVID-19 vaccination appointment. Doon mo makikita yung pangalan mo, yung patient ID, yung date na kung kailan ka magpapavaccine, yung appointment time, at saka rin yung reporting time, at kung saang school ka pupunta. Please bring your government-issued ID para doon sa vaccination center para ma-check nila yung correctness of your inputs na resident ka sa Quezon City. Tapos, yung dito sa email na isinend nila, makikita mo yung QR code sa baba. Yun, ipapakita mo yun or ipiprint mo siya. Pwede siyang iprint, dalhin mo. Sa dulo ng email, makikita mo yung QR code na pinadala sa'yo. Ito, pwede mo siya iprint. Or makikita mo rin yung QR code mo dito pag itong consult, i-click mo lang yan, lalabas yung health passport. Itong health passport, ito i-click mo, i-view mo siya. Ayan, sa taas niyan, nandoon ang QR code. Ito, pwede mo siya picturean or i-print itong QR code. Dalhin mo siya doon. Itong QR code, ito. Lalaki siya. Ayan, oh. Ayan, printable siya. Pwede mo siya i-print. Tapos, dito sa health passport, dito mo rin makikita yung first dose mo. Ayan, yung Sinovac. Yung binaksin sa'yo. At kung saan ka nagpa-vaccine na site. Tapos, yung date. Tapos, yung second dose mo, ayun, may schedule ka na, confirm ka na for May 13. I-reserve na yun. After ko guys mag-sign in at saka mag-book sa Easy Consult ng Quezon City, nakatanggap ako ng email ng appointment, yung confirmation ko sa vaccine. Ngayon, ang nakuha kong slot ay sa Batasan National High School. April 15 yun, mga 10 o'clock. Pero pinapapunta ako ng mga 9:45 ng umaga. Ang ginawa ko, mas maaga ako pumunta kasi iniisip ko na mahaba ang pila. Kasi yun ang naririnig ko. So ngayon, nag-ayos ako ng maaga, kumain ako, kailangan busog kayo guys bago pumunta doon. Para hindi kayo magutom doon na habang pumipila. So, pagdating ko doon, mga 9 o'clock, kasi malapit lang naman ako. Ngayon, may pinapalista yung guard. Pero, hindi pa rin, kahit maaga ka doon, hindi ka papapasukin ng guard. Ang uunahin yung pang 9 o'clock, saka yung 10 o'clock na appointment. Pagkatapos ng 9 o'clock pinapasok, yung 10 o'clock, kukunin niya, maglilista ka doon.
ng mga pangalan mo. Pero pag wala kang ipapakita na email, hindi ka niya bibigyan. Hindi ka rin makakapasok. Ngayon, pagkatapos namin mag-fill up, so lahat ng 10 o'clock, pinapapasok na niya isa-isa. Kasi pagdating doon, may doktor doon na i-check mo na yung form mo, yung lahat ng sinulat mo na dapat ay totoo. So, pag nasulat mo na yon, saka ka makakapasok sa loob. Pagpasok mo sa loob, may nagbibigay doon ng water, bottled water at saka cupcake na nasa plastic din. Tapos isusulat mo yung pangalan mo. Saka ka papasok. Pagpasok mo doon sa first step, bibigay mo doon yung, ipapakita mo yung pinilapan mo, ilalagin nila yun sa computer. After guys, sa step 1, syempre sa step 2, yun, i-BP ka niya yung blood pressure mo. Tapos, tatanungin ka, meron kang allergy. Tapos, nagtatanong sila kung yung medical certificate, kailangan yung may mga comorbidity, kailangan yung magdala ng medical certificate. Tapos, ID, yun, lagi talaga kailangan yung magdala kasi kino-confirm nila. So, after ng step 2, pupunta ka na naman sa step 3. Yun, mayroon doon yung parang consultation. Itatanong niya, sasabihin niya na, halimbawa, pag in-injectionan ka, huwag mong pipisil-pisilin ang injection mo para hindi siya mamaga. Yung iba kasi pinipisil-pisil para daw mag-spread, pero bawal yon. Huwag mong gawin yon kasi mas lalo siyang mamamaga. Ngayon, pag sumama yung pakiramdam nyo, pwede naman daw uminom ng paracetamol. Pagdating sa step 4, blood pressure ka ulit, BBP ka. Tapos, tatanungin ka pa rin kung may allergy ka sa mga gamot at ano yung mga iniinom mong gamot. Kung halimbawa, kung high blood ka, kung ano ang mga iniinom mo. Yan. After guys, sa step 4, pupunta ka na doon sa pagpapavaccine. Ngayon, mayroon doon nag-a-assist na yung form mo, ibibigay mo doon. Tapos, sa kanya i-input at doon nangangailangan ng QR code. Ako, ang ginawa ko, print ko yung QR code. Pero, pwede rin yung cellphone nyo. Ipakita lang. Tapos, i-scan lang niya doon yung QR code. Ngayon, after that, doon, tatanungin ka na niya kung saan mong part gusto magpa-vaccine, kung sa left ba or sa right. Ilalagay niya doon sa card. Saka, pagka natapos na yon, saka ibibigay sa iyo itong vaccination card. Pag nabigyan ka na, ayun, pwede ka na magpa-vaccine. Nakapila ka pa rin. Tapos, doon yung taong or yung nurse na magba-vaccine sa iyo, sasabihin niya na ang ituturok niya sa iyo ay Sinovac. At saka, kung ano ang sinabi mo doon, kung sa left na gusto mo, kung sa left part na, sa left side ng arm mo gusto magpa-vaccine, doon niya ilalagay. Yun. After mo magpa-vaccine, mayroon siyang 15 minutes rest. So, yung rest na yun, pupunta ka doon, pipila ka din, blood pressure ka ulit. Kung okay ka ba, kung wala bang, okay bang naramdaman mo, ganyan. I-BP ka pa ulit. So, pagkatapos niyan, after niyan, pupunta ka na naman ulit sa isang room, blood pressure ka ulit. Kibali, 2 kang beses. After ka ma-vaccine, 2 beses kang blood pressure para sinusure na walang reaction, or kung may reaction man, malalaman nila, or kung nahihilo ka,
Tapos yung last na BP sa'yo, sasabihin yung schedule mo, ang susunod mong schedule na vaccine, or kung hindi ka naman makatanggap daw ng email, anytime, 8 o'clock na naman sila daw ng umaga nag-uumpisa, pwede ka nang pumunta doon. Kahit wala ng email. Kasi sigurado na yun na kailangan mo na magpa-vaccine sa second dose. Kasi naka-reserve na yun sa'yo. Guys, ang isi-share ko sa inyo, pag nagpa-vaccine kayo, syempre kailangan wala kang ubo, wala kang sipon, or nararamdaman na masamang nararamdaman. Ngayon, kailangan pag pumunta ka doon, busog ka, nakakain ka ng mabuti, pagkatapos uminom ka ng tubig. After mo magpa-vaccine, uminom ka rin ng maraming tubig, yung hindi malamig. At saka, wag mo siyang pisil-pisilin at para hindi siya mamaga. Sa na-experience ko, syempre nararamdaman mo yung parang ang bigat ng kamay mo, ramdam mo na nagpa-injection ka, yung parang natural na nagpa-injection ka. Parang ganun din ang nararamdaman mo, parang mabigat siya na meron kang dinadala na mabigat sa kamay. Pero wala namang side effect siya. Okay naman na basta kinabukasan or pagdating mo sa bahay, pagkatapos ng pag-vaccine mo, mag-rest ka muna. Mag-rest ka lang. Tapos, ayun, pwede ka naman gumalaw kahit ano, kung anong gagawin mo. Wala siyang side effect. Wala akong naramdaman kahit ano. Parang okay lang siya sa akin. Para lang nagkaroon ako ng pasa. Ayan. Nagkaroon lang siya ng pasa. Ganyan lang. Halos 5 days na ako ngayon. Wala naman akong naramdaman. Nakakakilos ako ng mabuti. Bawal doon guys ang walk-in. Kasi kahit nga doon merong senior na nag-walk-in, hindi pinapasok. Kasi yung Sinovac vaccine, tama lang daw, bilang lang daw yun. Kaya hindi sila nagbibigay sa mga walk-in. Guys, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo. See you again! Bye!